Halos 7 buwan matapos ang eleksyon 2013, pinabababa sa pwesto ng COMELEC o ng Commission on Elections ang mahigit 400 sa mga nanalo na ngayon nakaupo na sa pwesto. Lahat kasi sila hindi raw nakapagsumite ng wastong Statement of Election Contributions and Expenditures o SOSE sa itinakdang deadline ng batas. Ang SOSE ay dokumento tungkol sa mga ginastos ng isang kandidato at mga natanggap niyang kontribusyon sa eleksyon. Kabilang sa mga pinapababa sa pwesto sina Batangas Governor Vilma Santos Recto at Laguna Governor E.R. Ejercito. Ikinagulat daw ni Governor V ang inilabas na utos ng COMELEC. Maaga naman daw kasi siyang nagsumite ng kanyang SOSE. May report si Trisha Zafra. Mula sa malaking campaign rally hanggang sa mga advertisement sa radyo, telebisyon at sa social media. Lahat yan ginagastosan ng husto ng mga kandidato sa isang eleksyon. Manalo man o hindi ang bawat pisong inilaan nila sa kampanya, kailangang ideklara sa kanilang SOSE o Statement of Election Contributions and Expenditures. Ayon sa Omnibus Election Code, may 1 buwan ang mga kandidato matapos ang eleksyon para asikasuhin ang mga ito. Pero ayon sa Commission on Elections, mahigit 400 nanalong politiko ang hindi nagsumite ng kanilang gastusin noong eleksyon 2013. Kaya lahat sila pinabababa muna ng COMELEC sa kanilang pwesto. These are manifestations of the Commission's actual desire to ensure na ang mga batas sinusunod. Yun ang problema eh. Ang tagal nang binigay namin ng warning ito. Diba? Matagal na yung resolution namin. Over about 6 months before the elections. 1 year. So, alam na dapat nila ito eh. Pero hindi pa rin sumusunod. Sa 422 halal na opisyal na iyon, 20 dito ang congressman, 4 ang gobernador, 3 ang city mayor, habang 23 naman ang municipal mayor. Ang mahigit kalahati naman sa mga lumabag umano, pawang mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Wala raw ibinigay na SOSE ang ilang opisyal, habang ang iba, hindi raw personal na napirmahan ang kanilang SOSE kaya itinuring silang hindi nakapag-file o kaya hindi sila gumamit ng wastong form. Kabilang sa kanila, sina Pampangas 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Muntinlupa Representative Rodolfo Biazon. Sa mga gobernador naman, kabilang sa mga pinaaalis ng COMELEC, sina Batangas Governor Vilma Santos Recto at Laguna Governor E.R. Ejercito na dati nang ipinadisqualify ng COMELEC dahil sa di umano'y sobrang paggastos sa kanyang kampanya. Paliwanag ni COMELEC Chair Sixto Brillantes, hindi sa SOSE nakabase ang nauna nilang ruling kay Ejercito kundi sa mga ulat mula sa mga broadcasting network. Batay sa Memorandum of Agreement na nilagdaan noon ng COMELEC at ni dating DILG Secretary Jesse Robredo, 1,000 pesos hanggang 30,000 pesos ang multa sa mga hindi susunod sa wastong pagpa-file ng SOSE. Sa mga hindi nakasunod sa pangalawang pagkakataon, 2,000 pesos hanggang 60,000 pesos naman at pwede pa silang ma-disqualify sa posisyon sa gobyerno. More important is the message. No? More important is the message that hindi nyo pwedeng i-disregard ang batas. At kung hindi disregard nyo, mawawala kayo dyan sa pwesto. Hindi, paano naman yung right to ayon sa kampo ni Arroyo, hindi pa raw nila nakukuha ang formal na sulat mula sa COMELEC. Hihintayin daw nila ito bago sila kumilos tungkol dito. I'm sure it must be a misunderstanding dahil si Congresswoman, now Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo is an old hand in politics. So malabo namang yung bagay na yan makaligtaan pa niya. Si Governor Vilma Santos Recto ikinagulat daw na kasama siya sa listahan ng mga lumabag sa pag-file ng SOSE. Ang hindi pa raw niya maintindihan, bakit daw ipinagbawal ang pagpirma ng kinatawan ng kanilang partido. Kung isa sa mga major na issue ay yung hindi nag-comply o hindi nag-file ng SOSE, palagay ko hindi naman on my case. Not in my case because I filed my SOSE at in fact I have my certificate of compliance June 6. Mas nauna pa sa deadline. Sinisikap pa namin kunan ng reaksyon sina Biazon at Ejercito ukol sa issue. Trisha Zafra, GMA News.